Dadating siya, magsasalita siya ng hindi maganda. Ang hirap kasi sa'yo, puro ka na lang Suryano. Subukan magpa-doktrina. Kung may makikita mali sa sasabihin ni Bradelli sa doktrina, sabihin mo sa akin, sa oras na yun, bababa ako, aalis ako. Hindi pumayag siya. Dati kong Katoliko, katunayan, isa akong mamamasa sa Quiapo. Hanggang sa nangako ko sa Diyos, humingi ako sa Kanya ng tulong na sana pagdating ko 50, baguhin niya na buhay ko. Kasi nga, dala ng marami kong mga kaugnayan sa ibang babae. Gusto ko ng magbagong buhay. Pauwi ako ng bahay, galing ako sa Madyungan. Napanood ng mga anak ko yung bubble gum. Meron, mabasaya. Meron. Saan po? Ayan, 2.98 ng housing. Tapos nung medyo parang naisip siguro nung anak kong panganay na ilipat doon sa programa ni Brother Eli dahil doon daw ginaya yun. Di napanood ko nga. Payag ang Diyos doon. Papatungkol mo sa Kanya eh. Kahoy itong niluluran mo, niyayakap mo. Nagalit ako. Di ba? Sabi ko, kala mo kung sino itong napakagaling na taon to. Nung pinapakita sa TV, yung Deuteronomio 5:7 hanggang 9, kaya hindi ko makalimutan yan. Diyan ako nagsimulang parang makaramdam ng pagkakilalang kung paano dumating sa akin yung ganung bagay. Sabi ko, bakit hindi sinabi ng mga pari ito? Yun nga, doon na nagsimula. Hanggang sa marinig ko siya nung panahon na yun, tuloy-tuloy na ako nakinig sa kanya. Hanggang sa nakilala ko nga si Sis Eni ng 2001, yun na nakiusap ako sa kanya na baka pwedeng gusto kong magbagong buhay, samahan niya ako. Doon na panatag, kaya dumating ang 2002, nabautismuhan ako ng Mayo Gis. Ngayon, nung bandang huli, nag-aaway na nga kami ni Sis Eni hanggang sa dadating siya, magsasalita siya ng hindi maganda. Ang hirap kasi sa'yo, puro ka na lang Suryano. Parang hindi ko na rin kaya, napuno na rin ako. Sinabihan ko siya. Kung ganito rin lang pagsasama natin dahil sa ginawa ko. Kasi ang aral sa akin, ang turo sa amin eh. Di bali kang walang asawa, huwag ka lang mawalan ng Diyos. Nag-isip siya noon. Sabi ko, ganito na lang gawin natin. Hindi mo muna subukan magpa-doktrina. Kung may makikita kang mali sa sasabihin ni Bradelli sa doktrina, sabihin mo sa akin, sa oras na yun, bababa ako, aalis ako. Hindi pumayag siya. Nung panahon na natapos niya ang doktrina, sabi niya, tapos na ang doktrina. May nasabi ba si Brad Eli na mali o bagay na maaari mong ibuta sa kanya? Wala niya, sabi niya. Ayos naman. Pero hindi ako magpapabautismo. Pupunta ako sa Manawag bukas, araw ng Biyernes. Di masakit ang kalooban ko. Dahil natapos ang doktrina, hindi naman siya magpapabautismo. Hindi sinasadya o talagang pinagkaloob ng Panginoon yun. Pagtawid niya ng Quirino Highway, papunta sa kabila, dahil sasakit siya ng jeep, papuntang Kamachili. Dumating yung sasakyan ng service ng babautismohan. Nakita siya ng worker. Hinintuan siya. Sis, alika na. Sama ka na. Sumakay po siya. Nung nakauwi na siya, sabi niya, nabautismohan ako. Di umiyak siya. Di yapos niya ako. Sabi niya, patawad. Hindi ko alam na ganun pala kasarap ang mailubog sa bautisaryo. Patawad, sabi niya. Siguro mga ilang buwan pa lang ako naanib. May trabaho pa ako kasi nung mabautismohan ako, meron pa akong kasalukuyang trabaho. Pero nitong pagkaraan ng trabaho ko na yun, wala na sumunod. Halos 6 na buwan. Nagsalita nga yung kapatid kong bunso sa akin. Ano ba naman?
6 na buwan na, wala pa rin tayong trabaho. Gutom na pamilya mo, tsaka pamilya ko. Kung kailan naman nasa dating danda, tsaka pa tayo nagkakagalit. Yung oras na yun, pagtalikod ng kapatid ko, pumasok ako sa loob ng bahay, nanalangin ako. Eh, turo naman sa atin, sa igatuhod lang. Pagtayo ko, Brad, nagring ang telepono. Rolly, nasan ka? Ako, boss, nandito lang sa bahay. Ano, okay ka na? Ako, opo, boss. 6 na buwan na ako walang trabaho. Pumunta ka rito sa opisina. Meron akong pagagawa sa'yo. Magmula po nung araw na yun, hanggang sa ngayon, hindi napatid ang awa at biyaya ng Diyos sa akin. Sa ngayon, ako sa diakono ng lokal ng Novaliches. Marami sa aking pamilya ang naanib na rin. At sa awa at tulong ng Diyos, lahat kami masiglang nagpapatuloy sa paglilingkod. Ako po si kapatid na Rolando Manarang at ito ang istorya ng aking pananampalataya.